tuwing tuwing unang linggo ng buwan, ginagawa po natin ang banal na hapunan na pinag-uutos po ng Panginoon. Ang banal na hapunan po ay ang visible preaching ng gospel. Kapag naririnig natin ang salita ng Panginoon, ang ginagamit po natin ay ang tenga. Sa banal na hapunan, ang the same gospel ay pinipreach ng Panginoon sa atin na ang ginagamit natin ay ang ating mga mata. Ito ay mercy ng Panginoon dahil alam niya na mahina tayo sa pag-intindi, sa pang-unawa, sa pag-apply sa salita ng Panginoon sa ating mga buhay. Kaya tinutulungan niya tayo at ito ang banal na hapunan. Ang banal na hapunan sa atin ay isang reminder sa mercy ng Panginoon. Ang mercy ng Panginoon, ito ay tumutukoy sa kanyang pag-ibig sa mga taong nangangailangan. Ang ibig sabihin po, ang Panginoon po nakikita niya ang pangangailangan ng bawat isa sa atin. At ito ang assurance natin na siya ay tutugon. Bakit ba yung mga politiko ngayon, palagi nilang sinasabi, para lang makonvince nila yung mga tao na sila ay maglilingkod para sa ikabubuti ng mga tao, palagi nilang sinasabi, galing kami sa kahirapan. Naunawaan namin ang paghihirap. Kaya kapag kami naupo, ay bibigyan namin ng solusyon ang inyong paghihirap, ang inyong kakulangan. Ito po ang binibigay na assurance po ng gospel sa atin. Ang Panginoon ang tunay na nakakakita at nakakaalam ng ating paghihirap. At ang Panginoon din ay more than willing na tugunan ang anumang paghihirap natin. Kailangan lang tayong maghintay. At makakapaghintay tayo kapag tayo ay nakatingin sa mercy ng Panginoon na ipinakita sa krus ng ating Panginoong Yesus. Na sa pamagitan ng infinite sacrifice, tinugunan ng Diyos ang problema natin sa kanyang puot dahil sa ating mga kasalanan. Kung naibigay ng Diyos Ama ang kanyang anak para tugunan ang pinakamalaki nating problema, ang ibig sabihin, tutugunan ng Diyos ang lahat ng ating kakulangan at pangailangan at problema. Kailangan lang tayong maghintay sa Panginoon at magtiwala sa kanyang mercy. At ito ang binibigay na assurance ng banal na hapunan sa atin. At bilang tugon tayong mga nakipag-isa sa ating Panginoong Yesus at ikinomit ang ating buhay sa isang lokal na iglesia na ito ang disenyo ng Panginoon, ay bilang isang iglesia ay susunod tayo sa kalooban ng Panginoon. Bilang pasasalamat, bilang pagsamba sa kaligtasan na ibinigay niya sa atin. Ang kasama po sa banal na hapunan ay ang mga mananampalataya na sumunod sa water baptism at ikinomit ang kanilang sarili sa isang lokal na iglesia. Kung ikaw ay isang professing believer, kailangan mo i-commit ang iyong sarili sa isang lokal na iglesia dahil ito ay kalooban ng Panginoon. At announcement lamang po na si Brother Enz at ang kanyang asawa ay nasa proseso po na nag-a-apply sila na maging member sa ating iglesia. At Lord willing ay makakasama natin sila sa mga susunod na banal na hapunan. Kung ikaw ay hindi mananampalataya, ang sinasabi ng banal na hapunan, manampalataya ka kay Jesus para sa iyong kaligtasan. Nakikita ng Panginoon ang iyong pangailangan. Nasa ilalim ka ng puot ng Diyos, papunta ka sa impyerno. Pero nakikita ng Diyos ang iyong pangailangan. Kaya nga ibinigay ang kanyang kaisa-isang anak upang sino mang manampalataya kay Jesus, magkakaroon siya ng buhay na walang hanggan. Bago natin awitin ang Behold the Lamb,